Mga kapatid, si Sir Ulysses Cabral. Kaya ako naitanong yung taga DPWH, yung Pero hindi raw totoo. hindi raw totoo. Siya po ay galing ng Los Baños, Laguna. Ang layo naman, sir. No? Ang layo. Pero itong unit kasi ni Sir Ulysses, dumating sa amin to nung May 2 pa. Ang tagal na, no? May 2, ano na ba ngayon? May 20. May 20. Ngayon, hindi kasi kami nagkita ni Sir Ulysses, kaya si Sir Ulysses na lang yung nagsulat dito. Mali pa. Tapos, natakot lang ako, nung binabasa ko na to, sabi ko, last year, pinalitan nyo ng turbo. Pinalitan daw namin ng turbo, tapos yung injectors, I said to them, kapapalit lang ninyo. Ayan, oh. I said to them, kapapalit lang ninyo. Ngayon, ninervyos ako, mga kapatid. Sabi ko, wala yata akong nagawang ganon. So, kaya humaba yung panahon na hindi muna namin pakialaman to dahil gusto ko lang munang linawin kung kami nga ba yung nagpalit. Hinanap namin yung records, wala kaming makita, sir. Pati doon sa aming mga conversations sa Viber, no? Wala kaming makita. Nga, nung natawagan na po si sir, hindi pala kami yung huling nagpalit. Oo. Akala ko kasi kausap ko yung gumawa. Opo. Pero ito, taga Quezon City, sir. Taga Quezon City. I-explain nyo naman, sir. Sabi nyo, na pinalitan ng turbo. Bakit ganun na nangyari? Tapos turbo na naman ang sira ngayon. Oo nga. Kasi sabi ko, bakit ganon? Dinayagnos nyo, bakit turbo? Pinalitan ng turbo. So, bakit madaling nasira? So, hindi raw nila alam na turbo yung sira. I-check daw uli nila. Oo. Nung diagnose, walang pinakita lahat. Oo. Wala yung sulat na ito yung papalitan. Basta, balikan na lang daw. Umabot din na isang buwan din sa kanila. Isang buwan din. With white smoke. Tapos, when in run, 2 or 3, tinakbo ko kasi ng 2 minutes hanggang 3 minutes eh. Oo. Nung pagtigil ko, binuksan ko yung hood, ang daming langis. umano yung langis dito. Ano nangyari? Ano nakita nyo nun? Yung sa parang may maluwag dun sa ilalim. Oo. Gumanon yung langis. Nagtalsika na. Tapos dinala nyo yan ulit doon sa Quezon Hindi City. Hindi nyo na dinala doon. Hinayaan ko na. Pero wala naman. Hinayaan nyo lang. Nilinis nyo bago nyo dalhin dito. Oo. Ito, went on the other shop and have it checked. They say there is a problem in the injector. So yung tapos pati yung turbo. I said to them, kakapalit lang ninyo lang same last year. Yung pinaka-turbo nila. Bakit papalitan agad? Bakit may usok sa dipstick? Ayun. Sabi baka i-replace yung top. On top. Parang may sipol narinig. Check cambio sa segunda. So ito yung mga isinulat nyo po rito. So yung chinek kasi dati doon eh. Opo, so bali po pala meron din kayong nararamdaman din sa cambio sa segunda. Segunda na sumasabit eh. Sumasabit. Pero ano po ba to? Pero manual? manual. Manual to. Pero nung nawala na. Pero nung katagalan meron uling konti eh. So sabi, itatap overhaul pa. Sino po nagsabi nito? Doon sa Quezon shop. City? Oo, sa Quezon City. Doon sa talagang pinupuntahan nyo? Para daw mawala na daw yung problema. Yung usok? Oo. Pero natanggal namin yung usok, hindi naman kami nag-top overhaul eh. Kaya yung injector washer lang ang naging problema eh. So may mali sila doon. Kaya inisip ko dito na lang talaga. Saka natakita namin, sira yung turbo. Kapapalit lang nila ng turbo. Magkano po binayad nyo sa turbo? Siguro almost yon 60 plus. 60? Oo. Pero yung isa pa, nagpalit, unang palit niya, 85 yun. 85? Oo. Nagpalit na po kayo ng unang turbo. 85? Yun din yun. Yun din po yun. Tapos another 60 ngayon. Sabi kung papalitan. Kung papalitan. Nagkamali ang diagnose. Okay naman daw. So, walang pinalitan. Pero itong shop na to, puro Ford ang ginagawa ng mga GM, no? Nakita ko kasi, puro Ford GM yun eh. Puro Ford yun. Yung una pinalitan. Tapos? Pero nung magkamali raw sila ng diagnose, okay naman daw lahat. Pati yung turbo. Nung tinetesting nga, nasipol na yung turbo. Sumisipol na. Lalong lumakas ang usok. Usok na puti.
Bago yung sa dipstick, ang Malakas lakas din na yung ng usok. Ayun. Yun ang nangyari. Mm, So, so- yung pagkano, sabi ko doon sa anak ko, tsaka kay, doon na lang tayo pumunta kay Otoran, so nasa iba. Opo. Pero alam nyo mga kapatid, yung usok sa dipstick, wala na po yan, naayos na namin. Kasi yung injector washer na nilagay nila, gamit na. Kasi pagka tinanggal mo ang injectors at yung injector washer na ipapalit mo, gamit na rin yan, hindi na yun reliable. Tapos hindi nila nilinis yung inuupuan din ng washer. So meron kaming reamer dyan para linisin yun. Kaya yun, inayos namin yun, okay na yan. Ngayon, yung turbo, tinatry naming maayos pa siya pero talagang wala na, may alog na rin ho kasi yung shafting niya. Kaya nung itines namin, usok pa rin ng puti. Kaya po dito, all done, yung turbo na lang din ang talagang may problema. Pero sabi nyo, inayos nila yung turbo, sabi nyo okay na daw, di ba? Sabi nyo. Sabi, ewan ko. Hindi na rin ako ano. Nung kinuha nyo po, ano ang ang kondisyon? Nung kinuha nyo na sa kanila, mausok, Mausok. kulay puti. Mm-mm. Tapos dito, May lumalabas na usok dyan. inuwi nyo pa ho ng Los Baños? Inuwi namin. Sabi, testingin, mawawala daw. Mawawala. Baka nga mawala. Ay habang ginagamit, Oo, lalong lalong lumalakas. lumalakas. Tapos sabi nyo, nagdadagdag kayo ng oil? Oo, bumili rin kasi ako nung langis Oo. para sabi ko baka sakaling mabawasan. Oo. Yun, pambabanto ko. Naubos na yun. Pero Sir Ulysses, tinanong ko kayo kanina, kasi ang turbo, hindi yan basta-basta masisira. Kinlining nila yung turbo, nilinis nila. Nilinis daw nila, sabi. Yun ang problema. Kaya ako, dito sa Autorans, gagalawin lang naman talaga namin ng turbo kung may problema na. Tulad nung sabi nyo kanina, nung nilinis nila, ano narinig nyo? May sumisipol. Sumisipol na, unbalance na yon. Kasi ang turbo, pag bumili kayo ng bagong sasakyan at sumipol, wag nyong bilhin, brand new eh. Baka akala Dapat ko, walang sipol. Akala ko lalo lumakas. Ay, hindi. Pag sumipol yun, ibig sabihin singaw. Tandaan nyo po ito, pag pumupunta kayo sa mga showroom, sa mga dealership, pag pinaandar yung sasakyan, pag may sipol ang turbo, wag nyong bilhin. Hindi po normal sa isang brand new na sasakyan na sumisipol ang turbo. Hindi siya malakas. Hindi po normal. Hindi, wala po talaga kayo maririnig na sipol ng turbo. Iba po yun. No, Tama. talagang may diferensya yun. So dito, ang nakita ko pong problema nyo, sir, yung pag-change oil nyo. Masyadong mahaba yung duration ng langis. Siguro, baka inaabot kayo ng 10 months. Minsan. Minsan, no? Gano'ng kadalas ang minsan, Kuya Ulysses? Ayun lang. Di ba? So, ang turbo, alagaan natin yan. Dapat talagang kailangan maganda ang langis. Dapat nga, 5W30. Ano bang langis na nilalagay sa inyo nung maintenance nyo? Ang layo ang Los Baños, tapos Quezon City po kayo? Ganun ang maintenance ang tinatakbo nyo? Maganda daw dun eh. So ngayon, Los Baños, Antipolo na po Oo, ngayon. malapit Ganun lang pa rin, eh. malayo pa rin. Pero pwede kayo dumaan dito sa backdoor. Oo, dyan ako dumadaan. So, Los Baños, Quezon City. Anong langis po yon? S-Ben? Ano po? S-Ben? S-Ben? 7? S-Ben? S-Ben? No, hindi ko Hindi ko pa rin narinig yun eh. Oo. Pero 7, Pero- 7. Ha? 7. S7. S7? S7. Alam niya, Oh. alam Tapos niya. sa Quezon City po yung shop. Dapat talaga, pagkapalit natin ng panibagong turbo dito, yung langis na gagamitin nyo, yung magandang klase na. Any. Tapos every 6 months lang mo talaga mag-change oil kayo. Los Baños, may mga bundok din dyan eh. Di ba sa inyo? Sa may Picard. Pagod na pagod ang sasakyan. Tapos ito, manual pa to. Palaging nag-high RPM kayo rito. Yung RPM, revolution per minute ng makina nyo yun. So kahit sabihin yung hindi nyo naabot yung 10,000 kilometers, dumami naman yung revolution ng makina nyo nang hindi kayo umaandar. Talagang mas prone kayo na masiraan ng turbo dahil kung hihintay nyo yung 10,000 kilometers, sobra-sobra na ho yun. Sa automatic, at least kahit paano eksakto eh. Pag revolution niya, every 2,000, nagsiship siya. Sa manual, hindi eh. Yung gatano. Di ba? Mas marami dyan yung talagang nagagalit yung makina nyo. Di ba? Pag umaabanti kayo, galit yung makina, nasosobrahan kayo sa accelerator. Kaya mas prone kayo talaga na maraming inikot yung makina pero kaunti lang yung tinakbo. Dahil nga po, kayo ay naka-manual transmission. Pati transmission, palit ng langis. Ay, i-check na rin po natin. Once na makakabit na natin yung turbo, tapos okay na lahat, i-road test natin. Kung wala namang problema sa transmission, makakauwi na po ito ng Los Baños. Ayun. I-test drive na lang po natin. So, meron pa po kayong sinabi sa preno?
Oo, yung pag ano, lagi maitim. Ah, yung dito nyo. Okay. Ito pa, yung tungkol dyan sa preno na yan, no, mga kapatid. Ang original na mga brake pads, kapag ka bumili kayo ng bagong sasakyan, ceramic yan. Kaya mapapansin nyo, hindi nagdudumi sa mugs. Pero pagka nagpalit na kayo ng mga non-ceramic na mga brake pads, mapapansin nyo talaga yan, umiitim yung mugs nyo. Kasi napupulbos din yung rotor eh. Yung pinaka-disc brake nyo, kayang-kaya niyang pulbusin yun. No, yung dust na yon. Ang tawag doon ay particulate matters. Oh, PM, ang tawag doon. Kaya nga tayo, pag bumabiyahe tayo sa kalsada, may nasisingot tayong mga alikabok, kasama po doon sa nasisingot natin, yung napupudpud na gulong at yung napupudpud na disc pad at yung napupudpud na rotor disc. Kaya napapansin nyo, maitim yung mga mugs nyo kasi ang gamit nyo malamang na disc pad ay yung tinatawag na Metal King. Yung pagbili mo, oh, bakit parang may mga tanso-tanso doon sa brake pads? Yun, Metal King yun. Kayang-kaya ring panipisin nun ang inyong rotor disc. Kaya ang advice ko sa inyo, kung may konting pamdagdag na pera, ang bibilin yung disc pad ay yung pong ceramic. Yung mga katulad ng mga original na disc pad. So, malamang ito, magpapalit ngayon tayo ng ceramic. Ang Bendix po, yung brand na yan, meron din silang ceramic. Yun ang hahanapin nyo. Yung ceramic na Bendix. Kuya Ulysses, ito po yung ilalagay nating oil sa inyo. Ano po? Isin 5W30 APISP. Tapos pwede rin po ito sa mga diesel engine. Kaya siya ay may ASEA C2 and C3. Gasoline pwede rin? Gasoline diesel po ito. Okay. Oo. Ito po, 5W30. At ito naman ang inilagay natin dito sa sasakyan na ito, itong Nissan Terra. No? Ito po, 1 taong mahigit na hindi ginamit. Kaya nung ginamit nila, pinaandar nilang makina, umuusok sa dipstick, may konti ng tilamsik. Kasi yung langis niya, talagang long time overdue na po yung langis niya. Kaya malalaman natin mamaya, kapag umandar na po ito, nag-cleaning na rin to ng EGR, ng manifold, titignan natin kung mayroong pang lalabas na usok o blow-by doon sa kanyang suksukan ng dipstick. EGR cleaning, itong Nissan Terra. Kaya lang itong Nissan Terra na to, 1 taong mahigit na hindi ito ginamit. Kaya nung pag-start nila, nung isang araw, mausok, tapos malakas ang blow-by dito, at kitang-kita pa nga yung mga dumi dito na talagang halatang hindi siya ginagamit, na-stuck siya sa garahe. Kaya ang desisyon ng may-ari, ipa-EGR cleaning na rin. At yun namang blow-by na nakakita namin dito kanina, yung usok na malakas, sa tingin ko, baka dahil nga sa yung langis niya ay lumang-luma na, nawalan na ng ganda yung langis niya. Kaya sabi ko, i-change oil na lang muna natin. At saka, normal po kasi sa mga ganitong engine, Nissan Terra, Nissan Navara, yung mga NP 300 na yan, na talagang may blow-by. Kahit bagong overhaul, kahit bagong brand new yung sasakyan, may mapapansin ka talagang blow-by at kaunting tilamsik ng langis. Kaya dun sa grupo ng mga may-ari nitong mga ganitong klase ng sasakyan, pinag-uusapan nila doon at sinasabi nila na blow-by daw yung konting tilamsik na lumalabas po doon sa suksukan ng dipstick. So dito naman, kitang-kita naman po talaga kung gaano kakapal yung dumi. Ito po, pakita ko sa inyo. Ayan. So ito po, hanggang dun sa loob ng intake manifold, ito naman yung pinanggalingan ng EGR. Ayan. So sobrang dumi na rin. At ito po, kapag humalo ito sa langis, itong mga dumi na yan, nagkokos din po yan, kaya umuusok ng ang inyong tambucho ng maitim. Kasi nga yung langis nyo, nagiging madumi na rin. Tandaan po natin, habang gumagana ang makina, portion ng langis ay nababurn din po doon dahil siya ngayon naglulubricate doon sa cylinder wall, doon sa liner, saka doon sa piston ring. Kung walang langis yung mga cylinder wall na yan, edi syempre, magkakaskasan, magme-metal to metal. Pero habang nagkukumbas doon sa loob ng cylinder, yung langis na dumadampi doon sa cylinder wall, nasusunog din po yan. At inilalabas yan doon sa exhaust, sa tambucho. Kaya kung ang langis mo marumi na, may halo ng mga carbon, may halo ng mga soot, yan din ngayon yung susunugin doon sa combustion chamber at ilalabas mo rin yan sa tambucho. Kaya kailangan palagi ding maganda ang ating langis. Tulad ng mga naging vlogs natin nung nakaraan, huwag niyong pagtagalin ang langis nyo ng 1 taon o kaya yung 10,000 kilometers kasi posibleng madumi na yung langis nyo, i-burn yan doon sa loob ng combustion chamber at ang ilalabas mo ay maitim na usok. Mga kapatid, ito, in-start na natin yung Nissan Terra.
ang kanyang temperature. Ito, pakita mo yung temperature. No? Yan na po yung normal operating temperature niya. At i-check natin doon sa suksukan ng dipstick kung metal sick. Tandaan nyo po, ito pong Nissan Terra na to, ang tinakbo lang nito ay 91,776 kilometers. No, hindi ito masyadong laspag, pero tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, kadalasan yung mga modelo nitong Nissan Terra, pati yung NP300, yung kalibre, wala nang mga issue yung makina, pero may tilamsik dun sa suksukan ng dipstick. Ipapakita ko po sa inyo ngayon. Halika, Aldric. So ito, pakita mo yung suksukan ng dipstick. No? Meron siyang konting tilamsik, pero yung pinakausok niya, normal na lang yan doon sa ganitong klase ng mga engine. Yan. Yan po yung sinasabi namin sa inyo na yung makina ng NP300, mga kalibre, pati itong mga Nissan na yan, hindi talaga maiwasan na meron siyang konting tilansik at meron konting usok. Pero nung ito po ay dinala sa amin, grabe talaga ang usok nito. Nakita naman to nung may-ari na talagang malakas na malakas ang usok dito. Pero since na change oil na po natin ito at nalinis na rin natin yung kanyang EGR, yan na po ang kinalabasan. Yeah, salamat Oh, sa mga ano. Mga kapatid, salamat sa muling pagtangkilik nyo ng vlog ko, another senior. Pero si Kuya Ulysses, 4 na taon lang ang tanda sa akin. Siya po ay 62, ako ay 58. No? Naghahabol lang kami ng konti. Pero yung kahapon, yung natulungan natin, 71 years old na po yun. No? Basta po seniors, welcome na welcome po kayo dito. Lahat ng maibibigay namin tulong, kahit kwentuhan lang, kahit hindi kayo magpagawa, wala pong problema. Pumasya lamang po kayo dito sa Autorans. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.